Alam niyo kung ano? Ano? Ah, grabe! 300 na tao, puro millionaire. Yeah! Yay! Kasali ba kayo doon? Yes! Talaga? Yes! Ay, buti na lang. Naalala ko nung sumali ako nung November 1999. Tao na ba kayo nung 1999? Yes! Buhay na kayo noon? Yes! Buti na lang. Ano na ginagawa nyo? Nag-aaral pa kayo. Ay, ako, inaalok na akong mag-lifestyles noon. Pero busy ako eh, may business ako. Ang business ko, nagtitinda ako ng, ng Triumph. Alam niyo yung Triumph? Alam niyo yun? Sino nagsusuot ng Triumph? Ay, ikaw. Ang tibay nun, di ba? O yun, akala ko yun na yung gagawin ko sa buong buhay ko. Kasi talagang yun na yung binibenta ko eh. Ang dali lang ibenta, ang bili-bili. Kasi daw ang tibay. Totoo ba? Yes! Ang tibay nun. Ang kwento lang namin ganito, ang tibay ng Triumph. Grabe. Oo, mahal kasi ang tibay. Pero kahit naman ubusin mo lahat ng sama ng loob mo sa paglalaba, hindi nasisira. Sira na ang dede, buho pa ang bra. Ganun daw siya magtinda dati. Si Kuya kanina hindi tumatawa, nakarinig ng dede, natawa na. Grabe. So yun na yung ginagawa ko. Akala ko yun na yung gagawin ko sa buong buhay ko kasi drop out ako eh. Wala akong college degree. So yung mga classmate ko, nag-uumpisa pa lang sa career nila kasi architecture yung course ko. Sabi ko ako, negosyante na. Dahil kong pinagdaanan, nag-computer programmer ako. Doon ko nalaman. Kasi yung nanay ko, sabi niya, ano yan? Drop out ka. Wala kang makukuha matinong trabaho niyan. Naku, may iyak yung nanay ko kasi pangarap na pangarap nila talaga makapag-graduate kami. Inano pa kami, private school. Mantalang elementary lang ang nanay ko, high school lang ang tatay ko, pero naka-private kami. Ginapang, tapos ako drop out. Na-imagine niyo yung iyak niya. Tapos, nag-try ako, nag-crash course ako ng computer programming. Buti na lang, natanggap ako sa trabaho, opisina, computer. Sabi ko, social. 1989 yata ito, 1990. Tagal na, Tignan nyo, natahimik kayo. Nakikinig eh. Tapos yun na yung trabaho ko. Alam nyo, may na-realize akong bigla. Hanap ng trabaho. Nung nagtatrabaho na, sabi ko, shucks, ganito pala yung may trabaho. Wala ka palang kalayaan. Kasi may pasok pa kami hanggang Sabado, half day. Monday to Saturday, sabi ko 8 o'clock, kailangan nandun ako, 8 o'clock. Araw-araw, 8 o'clock. Buti pa nung nag-aaral ako, minsan may full day, minsan walang pasok, di ba? Lakwat siya, pwede, okay lang. Babagsak ka lang naman eh. Sa trabaho, lelesan ka ng sweldo. Tapos mapapagalitan ka. Sabi ko, ganito pala yung trabaho. May sermon, di ba? Tapos may memo, bawal umabsent, may kaltas. Ito, matindi. Nakita ko yung mga bossing ko, 10 taon na. Wala pa rin pera. Tapos ako swelduhan na, sabi ko, ito lang. Grabe, allowance ko, times 2. Ang allowance ko nung nag-aaral ako. Kasi architecture yung course ko eh. Diba? Mga gastos yun eh. Sabi ko, ito ba yung work? Bakit ako pinipilit ang nanay ko ng matinong trabaho? Ganito naman pala. Nag-resign ako doon. Nag-abroad ako. Sabi ko, sa abroad ako yayaman. Kasi yung mga tita ko mukhang mayaman eh. Nag-abroad sila. Lagi nagpapadala ng balikbayan box eh. Baka mayaman, di ba? May sariling kotse, may sariling bahay doon sa abroad. US eh, tsaka Euro. Grabe, sabi ko, mag-abroad na lang ako, yayaman ako. Hindi nga ako graduate. Diba, 22 years old lang ako. Pagpunta ko, nakarating ako sa Belgium. Ang trabaho ko, katulong sa bahay. Sa bahay ako. Grabe, naiiyak talaga ako dun. Pero, mas naiiyak
yung mga kasama kong OFW. Nagkikita kami sa simbahan. Iyak-iyak yan. Wala pa kasing Facebook noon. Ang lungkot pa talaga. Ang pinaka ano nila doon, yung sulat at saka voice tape. Sino naka ano ng voice tape? Yan. Yes. Tanda na kayo. Relate. Gagawin niyo yung voice tape. lang kami. Diba? Parang Kapatid ko sira noon, ulo ka nun. bina-voice tape Nakikinig ka ng voice tape, tapos umiiyak ka. Diba? Totoo naman. Ang lungkot kasi alam niyo anong kinakalungkot nila? Padala sila ng padala ng pera. Pero hindi sila sure kung nakakarating sa anak nila. Tapos lagi hingi yung pamilya nila. Nangungutang na nga sila doon, mapadala lang. Pero ito malupit. Dito talaga sila masakit ang damdamin. Alam niyo kung ano? Yung asawa nila, hindi nila alam kung sino nag-aalaga. Ngayon, pag nakakita ako ng OFW o yung nagbabalak na pupunta sa abroad, sinasabi ko, mag-isip-isip ka. Kasi pag nag-abroad ka na, ay, wala ka ng pamilya. Wala ka ng pamilya. Ano meron ka? Meron kang sinusustentuhan pero wala kang pamilya. Yes. Pag uwi mo, ewan ko lang kung pareho pa rin yung relationship nyo o hindi na. Sino nakaka-relate? Taas ang kamay. Yes. Oo. W. Kaya nga, ay nako, kung may mga kamag-anak kayo, kaibigan, gusto mag-abroad, they think twice. Kung dalaga yan, okay lang binata yan, pero kung may pamilya, takto, parang pinamigay mo na yung pamilya mo. Ang matindi no, susustentuhan mo. Susustentuhan mo. Pati yung... Hindi mo kasama. Pati mga kamag-anak nun. Susustentuhan mo. Diba? Sila kasama. Family circle. Yes, the So, family circle. ayun, yun, nakita ko lahat sa murang edad na panood ko yung mga yan. Kasi nagtrabaho ako dun eh. So sabi ko, uwi na lang ako dito sa Pilipinas. Pag uwi ko dito sa Pilipinas, Lana, ano pang natitira sa akin? May nag-alok sa akin ng mag-triumph daw ako. Sabi ko, yes, ito na yung business ko. Ginalingan ko naman, nag-award ako doon. Kaya lang talagang traditional business, may hirap din yan. May pera, pero may hirap. Ang matindi, utangan. O may credit line eh. Uutang ka. May credit lang. Papautang mo sa tagatinda. Yung tagatinda, papautang niya dun sa user. Di ba? Pag merong hindi nagbayad doon, lagot ako. Di ba? Siya yung may Yes. As in my 20s, ito na yung ginagalawan ko, 3 yung pwesto ko, dami kong dealer, mukha akong 50 nun. Pero ang edad ko lang 20s. Grabe. Pero sabi ko, okay na to. Wala na ako iba. Naka-negosyo naman ako. Mukha naman ako mayaman kasi 3 pwesto ko. Eto na, inalo ako ng infra. Sabi, ay, mahilig ka sa negosyo. Itong gawin mong negosyo. Yung intra daw na yan. Pero maliit lang, hindi ganyan kalaki. Yan daw yung gawin mong negosyo. Giant bottle. Sabi ko sa kanya, ay nako, magsuklay nga, hindi ko na magawa. Dadagdagan mo pa yung negosyo ko. Inintiyan ko, umalis, kinabukasan, lifestyler. Andiyan na naman, dala yung bote. Good morning! Alam mo naman yung lifestyler. Kahit anong simangot mo dyan, ang ngiti pa rin yan. Yes. Ang tibay ng ano yan eh, ang tibay ng damdamin yan eh. Dibdib. Tapos sabi ko, paano ko kaya papaalisin to? Paano ko kaya patitigilin to? Sabi ko, bili na ako ng product. Siguro naman pag bumili ako, titigil na to. Sabi ko, pabili. Bumili ako ng 4 na product. Akala ko kasi 300 lang. Hindi, mura pa naman. Juice eh. Hindi. Oh, Hindi naman bago presyo. sabi ko, hindi naman nababalik yan. Kasi nakabili na ako. Yun lang. Nung uminom ako, hindi niya alam may ulcers ako. Hindi ko alam mawala yung ulcers ko. Nawala yung Kaya pain. pala. Nawala yung ulcers ko. Sabi ko, chamba. Wow. Buti pa kayo na, palakpak ako, chamba. Wow. Ba? Nanay ko, uminom din ng intra. Siyempre, alam mo na, pag matanda, mahilig sa herbal. Eto na. Nawala yung BP niyang mataas na normal. Wow. Sabi ko,
tsamba. Totoo yan. Ngayon, pinagalitan kami ng kapatid kong doktora. Oo, Yun. ito Ang sungit kasi nun. Pero, ang di namin alam, siya maraming sakit. Twice a year ang mens, merong PCOS. Ayun, dumidekwat ng intra sa rep. Diba? May mga ganyan kayong mga kamag-anak, ayaw-ayaw. Tama, Pero yes. tingnan nyo, dumidekwat yan sa rep. Yes! Inom siya. Alam mo, hindi siya nagkakaanak, 4 na taon siyang walang anak. Kahit na, 4 na taon. Kahit 4 months doktor na siya. nag-take siya, nabuntis. Wow. Grabe. Ano? Hindi. Pero may asawa, ha? May asawa. 135. Nasa Hindi 40% ka ka na. mabubuntis pag walang asawa. Alam ko yan, 25 years na akong umiinom. Alam ko na yan. Ano, nasa 50. Magsi-60 na yan. Eto, syempre. Gusto nilang uminom. Syempre, ako naman dili. Okay lang, sige, healthy kayo, healthy tayo. Bili ako ng bili. Sabi ko, mag-quit din naman siya. Mag-quit din naman niya nag-aalok sa akin. Pasasaan ba't hihinto din yan? Network marketing yan eh. Lahat ng mga nagne-network nag-quit, di ba? Lahat tumitigil yan. Wala rin marirecruit yan. Ako titigil din yan. So ako, bili lang ako ng bili. Nihintay ko na mag-quit. Para hindi na ako bibili. Kala niya Pero mag-quit. bili pa rin ako ng bili. Iniinom nung ko eh. Nanay ko, tsaka mga kapatid ko eh. Eto na, ka-6 na buwan. Sabi ko, siguro quit na to. Alam mo, imbis na nag-quit, sabi niya, hey, ang daming sumali sa akin. Ang bili-bili. Sabi ko sa loob-loob ko, paano ito mag-quit? Ang bili-bili daw at saka ang daming sumali. Tapos ito matindi, pinakita niya yung cheque niya. 385,000. 6 na buwan pa lang siya. Ano ba pala? Ang sipag kasi nun. Yes! Sabi ko nga, mag-quit yun eh. Sobrang sipag, hirap na hirap eh. Sabi, pagkita ko ng cheque, ay sulit pala yung hirap niya. Sulit pala yung trabaho niya. Sabi ko tuloy, paano ba kumita ng ganyan? Sabi niya, sige. Nagtatanong ko na rin, talagang hindi ko na rin natiis, 385,000. 1999 yun, di ba? Malaki yun. Malaki yun, oo. Tapos sabi niya, sige, attend ka sa Pampanga. Pampanga, taga Paranaque ako. Kasi may mga ganon. Sabi ko, di May ba, mga hindi na ako ganon eh. akal. Baka noon ganun. Akala ko malaking venue yung ganito. Pero may Pagdating office ko, na yun. Karinderya! Sabi ko, na-scam na naman ako. Tapos linabas yung ladder of success. Linabas, yan. Renowing drawing yan. Yan. Sabi ko, wow, kalating milyon. 1 million. Diyan ako nakaupo. Ate, sabi ko, wow, ano na kaya itsura ko pag kumikita na ako ng kalating milyon sa buwan? Naku, Diyos ko. Tignan niyo yung mga katabi niyo. Yes! Kung kumikita ba yan ng kalating milyon sa buwan? Ha? Umpisa pa lang Oh, kami. judgmental tayo? Sa Yes! tingin lang ba nakikita yun? Oh, sabi ko, wow. Sabi ko, nangangarap na ako. Tapos tinanong ko, sabi ko, kuya, paano ako kikita ng ganyan? Sabi niya, kung gusto mo kumita ng ganyan kalaki, mag-instant ka. Bumili ka ng Yun na, instant. instant direct. Sabi niya, Ay, ibig sabihin, may bibili ka na credit ng line nga combo ako sa parang ganun. Triumph, di ba? 4 million ang credit line ko dun. Sabi ko, kuya, 4 million ang credit line ko sa Triumph, pautangin mo ako ng instant, tatrabahuin ko yan. Sabi, babanata ko yan, tatrabahuin ko. Pautangin mo lang ako. Alam niyo sabi niya? Ano? Walang utang dito. Kung gusto mong sumali, mag-instant ka. Kung ayaw mo, wag mo. O, hamon. Pero pag wala kang pera, masakit na hahamon ng ganun. Yes. Nasaktan ako. Hindi ko natiis. May kayabangan na ako, may negosyo na ako eh. Sabi ko, scam yan! Tapos lumayas ako. Scam yan. Pag merong umalis dito, nagalit, tinawag na scam ito. Isa lang ang ibig sabihin nun. Wala yung pera. Tapos sabi ko, ayoko na yan. Ayoko na yung lifestyle siya. Magtulog na ako, umuwi ako masama ang loob. Sabi ko, ayoko na. Kaya lang, nung nagdidilat-dilat ako, hoy, kisame namin, ni Ladder of Success. Yung, buong bahay namin, Ladder of Success.
Hindi mo wala sa isip ko to. Kalahating milyon, 1,000,000. Sabi ko, Peg, ano ka ba? Isang beses ka lang maglalabas ng 100,000. Ito, potential income to monthly. As in monthly. Isang beses ka lang maglalabas. Ala, you know what? When God calls you on a mission, you cannot Yes, you refuse. cannot refuse. Yes. Gabing yun, tawag ako sa mga kaibigan ko, sabi ko, pautang, emergency lang. E tulo. Nalimpungatan. Pinautang ako. So, tip Emergency. yan. Tama, tip. Pag mangungutang ka, alas 12 ng gabi Alas 12 yung tulog ng yung gabi. utangan mo. Sabihin mo, emergency. Para pag nalimpungatan siya, sige, emergency. Bibigyan ka ng pera sa'yo. Kung 100,000 yung kailangan mo, 10 tao yung gulatin mo. Kung magbigay yun ng tigta 10,000, 100,000 yun. Ginawa niya yan eh. Tapos eto na. Sabi ko, yes, nakukuha na ako. Punta ako sa office, binili ko na yung instant. Sabi ko, wow, direct distributor na ako. Pag sasali ka dito, make sure ma-reach mo yung direct distributor. Ito. Ito kasi umpisa ng pera eh. Yan. Pag dito wala pa masyado yan. Yan yung Oo, yung 2,000 green. at saka ilang product. Pero yung direct distributor, yan ang umpisa ng pera. Pagpasok mo dyan, either instant or express or bubuuin mo para maging direct distributor ka. Eh ako, ano kagad ako? Instant. Nakautang ako eh. Sabi ko, wow! Direct distributor na ako, magiging millionaire na ako. Dumating Yes. yung stocks. Diyos ko Lord, ang dami. Imbes na na-excite ako, dinervyos ako. Sabi ko, paano ko ba ibebenta ito? Ang dami! Inutang ko pa naman. Bro lang ang alam ko ibenta. Alam nyo? Yung mentor ko, yung upline ko, sabi sa akin, Peng, relax ka lang dyan. Ganito yan. Ganito ang sistema dito. Tuturuan kita. Sasamahan kita sa umpisa, tutulungan kita, tuturuan kita. Pag ikaw, nakinig ka talaga sa turo, sumunod ka sa sistema, 3 to 5 years from now, millionaire ka. Yes. Eh, 31 years old lang ako noon. Noong 1999, 31 lang ako. Sabi ko, okay, bago ako mag-35, siguro millionaire na ako. Banat ako. Banat talaga ako. Ay, ito na yung pinakaalam kong pinagkasipagan ko sa Wala buong pa nga, buhay ko. parang Grabe talaga. 40. Lahat, kinausap ko lahat ng tao. Lahat ng kamag-anak ng nanay ko, piniga ko na, sino pa kamag-anak natin na aalala mo? Tatay ko, piniga ko rin tayo. Sino lahat ng kamag-anak natin na kakilala mo? Kapitbahay, ka-church, pati yung mga ex-office mate. Wala kasi nasa parang tomboy. Pinapagpag mo pa yung paa. Sabi niya siguro may pagkakataon na kami. Ex-office mate. Oo, ano? Ex-lover. Kanino ba guest ito? Pati ex ng nanay ko, hanapin ko. Pero kung kilala nyo, banatan nyo rin, kausapin nyo. Ako, kinausap ko lahat yan. Talaga lahat, kinausap ko. Lahat. Naku, kahit nagsisimba ako. Nagsisimba ako ng ganyan, tapos may narinig akong umupo. Susundan ko talaga yun. Wala akong pinapalagpas. Kahit nga reunion namin, kaya ang nangyari pag reunion namin magkaka-classmate, mga barkada ko, wala nang gusto umupo. Alam na nila, babanatan ko na yan. Kaya, alam niyo kung ano nangyari sa dami kong kausap? Ako, ang daming hindi naniwala. Daming hindi naniwala. Punta ako sa upline ko, sabi ko, upline, ang daming hindi naniwala. Naiiyak na ako. Sabi mo, magiging millionaire ako. Alam niyo, sabi niya, congratulations! Payaman ka na! Oh, payaman na ako! Hindi. Ewan Tingnan ko mo ba, kung ba't bakit naniniwala payaman pa rin ako?
Lahat ng sabihin Wala daw naniwala. ko, alam niyo bakit? Nakausap niya. Sinara ko na yung bra ko eh. Wala na ako ibang ginagawa. Ito na lang. Natodo na ako dito. Gusto ko na yung mga tao dito. Yes, good morning. Eto na. Sabi ko, kuya, naniniwala akong payaman ako. Pero please lang, samahan mo lang ako. Samahan mo ako dun sa mga prospect ko. Nakasimangot eh. Sinamahan ako. Tinamahan ako. Sabi ko, yan, papapasign up ko na to. Kahit nakasimangot kasi magaling ang upline ko, kakausapin. Talagang todo yung upline ko. Explain. Ako rin, sabi ko, yes! Pag may sinasabi yung upline ko, yes! Kaya lang yung prospect namin, nakasimangot pa rin. Hindi man lang ngumiti. Natapos kami lahat, hindi ngumiti. Si Mangon Turon. Tapos, sabi ko, uwi na tayo, kuya. Sabi niya, pagtingin ko sa mukha ng upline ko, ngiting-ngiti. Ang saya niya. Kasi Sabi ko, uwi na. bakit ka ganyan? Nakasimangot nga yung prospect natin, ikaw ngiting-ngiti pa. Sabi niya, hindi mo ba nakita? Ang alin? Ang alin? Sabi niya, malapit na! Malapit na! Lahat ng nakasimangot, pagkausap ko, isip ko, malapit na! Kausap ako nakausap, malapit na! Talagang kahit na anong simangot ng prospect kong ngiting-ngiti ako kasi isip ko, malapit na. Alam niyo kung nangyari? Meron din talaga nagsasign up. Yes! Ang matindi, ang daming bumibili. Yes. Basta kinentuhan mo, pag tinakot mo, tinakot mo yan? Ay, naku, tignan mo yan. After 3 years, cancer na yan. Meron pa yung mag-iimbita ka sa bahay, home meeting. Totoo naman yan Tapos magluluto ka ng maraming kolesterol. Tapos ikikwento mo kung ano nangyayari sa kolesterol. Ay, may bilihan na yan. Yes. Tapos may picture pa kami doon, yung atay na malusog. Tapos yung atay na may sakit. Pinagtatapat, pag manginginom ka, ito magiging atay mo. Dami talaga. Ang bili ng product, yun lang talaga, hindi ko matatawaran. Pag kwento mo, at saka dami namin testimony. Pamilya namin umiinom. Dahil ang dami namin umiinom, iba-iba kami ng testimony. Pag mayroong high blood yung kausap ko, high blood din ko kwento ko. Yes. Pag may ulcer, ulcer din. Pag PCOS, kung anong kwento niya, may kwento ko nun. Yes. Anong sakit niya, may kwento ako. Grabe talaga, grabe. Alam niyo kung ano nangyari? Di ako inabot ng 3 years. 1 year and a half. Wow. Naging global marketing director. Wow! Grabe! 1 year and a half. 1 million got check 11 months lang. naka-issue sa pangalan ko on my 18th month of doing the business. I was 33 when I first became a millionaire. 1 million a month. So, 1999, 2001 yun. Hindi ako tumigil. Grabe, tuloy-tuloy ako. Tuloy-tuloy. Na-enjoy ko na to, minahal ko na tong trabaho na to. Why? Kasi every time, guest ganyan. Pag guest, di ba, nakatulala lang na ganyan. Pag guest, di ba? Pag tumagal-tagal yan, sumasayaw na yan sa umpisa. Yes. Oo. Pero ang matindi yung pag tumagal-tagal na, kumikita na yun ng malaki, napapanood ko eh. Lahat nung nagsalita dito kanina, napanood ko yun. Nung guest sila, at saka nung yumaman sila. Napanood ko bawat kotse na binili nila. Napanood ko lahat yun. Bawat kondo nila, check-in nila, napanood ko lahat yun. Pag sumali kayo dito, pag nandito kayo, bawat kita, bawat pagbabago ng buhay, mapapanood. Yes! Hindi na kayo magte-teleserye. Teleserye na lang ni Ma'am Malu Arellano ang papanood. Yes! Grabe talaga. Ngayon, ano na ako, 25 years na ako sa November. Wow! Excited na excited pa rin ako. Wala pa rin. Excited pa rin talaga. Alam niyo, hindi na ako, hindi na ako 1 million naman. Hindi na rin 1 million naman na binibigay ng lifestyle. Yes! Minsan 5 million, minsan 6 million, minsan 7, pa ganyan-ganyan. Wow! May one time nga, 10 million pa na. Wow!
Grabe. 1 month! 1 month yun. Ayun, hanggang ngayon, excited ako. Excited na excited ako. Tignan mo yung katabi nyo. Imagine niyo pag millionaire yan. Ganda. Grabe si Lord! Praise God! May lifestyle! May ikaganda. Grabe! Amen. So, ang tanong ko sa inyo, yung mga trabaho niyo, alam ko may mga trabaho kayo dyan. Right? May trabaho kayo, may pinagkakabalaan kayo, may ginagawa kayo. Sa tingin nyo ba in 3 to 5 years magiging millionaire kayo dyan? Yung sa dati mong ginagawa, hindi sa lifestyle. Oo. Hindi. Yung sa dati, malabo. Malabo. Oo. Kung malabo yan, dapat may baguhin ka na. Sabi nga, walang magbabago sa buhay mo kung wala kang Wala baguhin. kang babaguhin. Ikaw Wala kang dapat umpisahan. kang may baguhin. Yes. Hindi sinasabing mag-resign kayo o hindi nyo yan. Ang sinasabi ko, open up your mind sa bagong opportunity. Message ko Kasi na. alam Nadala ko namin, na dito yun. anybody can do this Kaya rin business. nandito na. Depende na lang sa kagustuhan ng tao. Diyan. Yes! So, tanungin mo kung gusto mo bang maging millionaire habang nakakatulong sa maraming tao, lifestyle sa business mo. Yes! Kasi, eto po. Dati kami nakatira sa squatters area. Mabilis na lang to. Dati kami nakatira sa squatters area. Ito yung bahay namin. 1,000 square meter lot at the heart of Metro Manila. Malapit kami sa MOA, malapit kami sa airport. Yan. Okay lang Alam yan. nyo na, Kasama din yan. medyo iba ang presyohan ng lupa sa amin. Yes! Kasi Paranaque yan. Paranaque lang. Mahal yan. Dati kami squatters area. Isang bahay lang yan. Loob yan ng bayan tsaka labas. What else? What else? Yan, hindi lang isang house and lot. Maraming house and lot sa buong. Tsaka property sa buong Luzon, Visayas, Mindanao. Ang condominium units ko po siguro nabili namin dito sa Lifestyles more than 20 condominium units. Lifestyles lahat yun. Ngayon, may nagre-rent na lahat nun. Di ba? Wow. Pero Lifestyles ang nagbayad. Investment sa kung saan saang financial institution. Nagtatabi po talaga ako. Alam niyo bakit? Bakit ako nagtatabi? Marami akong pamangkin. Saan yan? Dami akong pamangkin. So, 11, 12, ilan pala yung graduate eh. Pero lahat yun, nakatabi na ang pang-college nila. Ano? Sinong gusto ng ganon? Yes! Ay, nako. Yan, Balisin. Member tayo dyan. Biruin mo. Grabe No? ba? Ang Shin? pwede member siya dyan. College dropout. Cars, 20 plus cars po yung nabili ko na dito. May 20 plus cars. Gusto ko lang highlight itong tatlo. Sa dami ng kotse, isang Mercedes-Benz, unang luxury car ng Lifestyles na distributor. Mercedes-Benz. Pinuntahan pa ako na may-ari ng Lifestyles. Grabe bait! Ito, Land Cruiser, ito yung favorite kong car. Dream ko talaga to. Ito, hindi ko to dream. By some, si Lord kasi may plano ka. Hindi mo alam kung anong plano ni Lord sa'yo eh. Yes. Ito naman, van. Ano yan, Super Grandia. Regalo ko yan sa nanay ko. First GMD ko, nagregalo na ako ng Super Grandia. Kasi gusto nila lagi may van. Pero actually, hindi na ito yan. Naka-4 na Super Grandia na akong bigay sa nanay ko. Kasi 20 years naman na. Diba? So, papalit-palit na yon. And, laging brand new. Hindi kasi nakakatikip ng brand new yung magulang ko eh. Kaya, pinatikip. Yan ang kotse ko ngayon. Nandyan sa baba. Wow! Jaguar. All-electric vehicle. Wow. Yan. Grabe. Diba? Pangarap ko kasi magkaroon ng electric vehicle. Pinapanaginipan ko yung Tesla. Jaguar Sabi pa. ko, maraming naka-electric vehicle dito. Hindi na siguro mausok at maitim ang Metro Manila. So, sabi ko, kahit mahal yan noon, binili ko. Ang importante, makabili ako at maramdaman nila na may market dito. True enough, pagkabili ko, tuloy-tuloy namin naglabasan ng electric car. Dito nga sa Lifestyles, 1, 2, 3, 4 na kaming may electric cars. Grabe! Praise God! Talaga naman. Travel! Siyempre, dami ko na niyan travel. Hindi ko na kayo papano dyan sa travel ko. Buong mundo na yata nalilibot ko. Pero ito yung pinagpapasalamat ko kay Lord. Pinagpapasalamat ko kay Lord.
yung mga kapatid ko, mga pamangkin ko, asawa ng mga kapatid ko, pati nanay ko, kung saan-saan bansa kami nakarating. Nadala-dala-dala ko sila kung saan-saan. Gusto niyo yun? Yes! And kami, pag lumabas kami, yan, marami kami. Pero yung nanay ko, sa buong mundo, nakaikot na yan. Ayan, sa Paris, sa Eiffel Tower. Nadala ko siya, sabi ko, Nay, dream ko na makita mo yung Eiffel Tower na yan. Grabe, dinala ko siya sa Paris. Sabi niya, asan? Ayan! Sabi ko, ayan. Ay, sabi niya, para namang poste ng Meralco. Hindi niya na-appreciate. Elementary graduate kasi yung nanay ko. Ayon sa kanya, pero wala kaming ebidensya. Yan. Ang gusto niya yung mga ganyan, bula-bulaklak. Yan. Nakangiti siya pag bulaklak. Pero pag Eiffel Tower, nakasimangon. Yan. Ito sa Jordan River, sa Holy Land, Israel. Wow, Many Jordan countries River. in Asia, Gustong-gusto ko Holy pumunta Land, dyan. Middle East, North America, 7 countries in Europe. Oh my God, thank you Lord. Thank you, thank you. Araw-araw ko nagpapasalamat kay Lord kasi elementary lang ang nanay ko. Pero nakarating siya sa iba't ibang bansa. 82 years old na siya ngayon. Wow. And barkada, syempre kami, dati, wala kami mga pare-parehong pera. Pero sabi namin, pag talagang nagtatrabaho kami, sabi namin sa isa't isa, kapit lang, walang magkikwit. Walang magkikwit, kapit lang tayo, tuloy tayo, basta